Pag-usapan natin kung papaano ipinakita ng defense team ni Vice President Inday Sara Duterte ang kanilang galing sa pagtatanong sa mga witnesses. Tulad na lamang ng ginawa ni Attorney Mark C. Venluan, kung saan hindi niya kailangan sumigaw at lakasan ang kanyang boses para manalo sa argumento. Sa pamamagitan lang ng mahinahon na boses at matalim na pagtatanong, dahan-dahan niyang natibag ang pahayag ng isang mataas na opisyal tulad ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Panoorin natin itong video na ito kung paano ipinakita ni Attorney Venluan ang kanyang galing sa pagtatanong at sa legal strategy. Were you present at the November 23, 2024 press call? I was not present. You were not I was present. not participating on that. And if you know, was any NBI agent present at the November 23, 2024 press call? Not that I know. None. All right. So in layman's terms, for the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, and I'll phrase my question in Tagalog. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026, answer correct? question. No, I haven't even asked that question, Your Honor. Kindly let counsel finish. So again, I will repeat. So the reason for this is that because you became NBI director only a year later or on February 20, 2026, correct? Tama po. Alright. Okay. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can po. read it. Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer, he is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this. Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron po mga exceptions sa rule. Alright, na yan. okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation?
What is a fair translation to you of hearsay? in Your Honor, the Filipino? question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Your May Honor. we know- Anyway, I'll move on to. If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Nakita niyo yon? Dito sa pag-cross-examine ni Attorney Vinluan kay Director Matibag, mahusay niyang naipamuka ang isa sa pinakamahalagang alintuntunin ng batas, ang personal knowledge. Sa batas kasi, hindi pwedeng narinig ko lang, sabi ni ganito o base sa report ng iba. Ang tanong lagi, ikaw ba mismo ang nakakita? Ikaw ba mismo ang nakasaksi? Dito na ipakita ni Attorney Vinluan na marami sa mga inilahad ay nakabase lamang sa secondary information o hearsay. At kapag hearsay ang basihan, mabilis guguho ang kredibilidad ng inyong investigasyon. At panatag niyang ginawa yan. Hindi lang ito basta pagtatanong na ilahad ng maayos ng defense team ang kailangang malaman ng tao. Ipinakita nila na ang testimonya ni Attorney Matibag ay mahina. At napansin din natin na tila medyo napipikon na si Attorney Matibag sa mga tanong ni Attorney Vinluan. Pero sa halip na magpadala sa emosyon si Attorney Vinluan, naging mahinahon siya at dahan-dahan niyang inilahad ang mga gaps sa investigasyon ng NBI. Kitang-kita ang pagiging kalmado sa kabila ng matinding tensyon sa hearing. Ano ang natutunan at aral sa eksenang ito? Sa usapin ng hustisya at katotohanan, hindi po pwedeng chismis o sabi-sabi lang ang alam natin. Sa ganitong diskurso, panalo ang may malinaw na lohika, respeto sa proseso at may direktang ebidensya. Napakagandang halimbawa nito para sa ating mga nakatutok sa mga pambansang issue. Matuto tayong sumuri at maghanap ng tunay na basihan bago tayo maniwala sa mga kwento-kwento lang.